So, what's up guys? And welcome back sa ating channel. So, meron tayong nakitang comments kung meron bang power amplifier na kayang mag-load ng 1,800 to 2,000 watts na speaker. So, ito guys, meron tayong nahanap. Latest po ito. Pero marami namang nagagamit sa ganitong model na mga power amp. So, ito guys, dito tayo sa ating Shopee. So, ito mga reviews natin guys. So, hindi pa ito actual no, na review no. Bali, papakita or isi-share lang natin sa inyo para naman meron kayong idea. So, kapag bibili tayo kasi nito is mahal. So, wala tayong pambili. So, ito, i-review lang natin guys para may sagot tayo sa mga katanungan ng ating mga viewers. Kasi yung followers natin is nagtatanong kung meron bang match sa kaniyang budget na 20,000 tapos yung speaker na iloload is around 1,800 to 2,000 watts yung kaya sa amplifier. So ito guys, meron akong nakita, bagong-bago po ito na nilabas. Which is nandito tayo sa KTAS, which is official store po ito ng KTAS product. So ito guys, itong power amp na to, i-share natin is kaya pong mag-load ito ng 1,200 watts to 2,000 watts. So kaya 15 inches to 18 inches guys, itong klase na power amplifier. So ito guys, yung kanyang modelo. KTAS 1750. So brand name ito guys, KTAS. Yung latest model na nilabas ng KTAS product. Tapos, sa kanyang specs guys, so model is KY 1750. Yan. So, 3U. Tower level power supply. So, meron siyang 220 to 240 volts. Yung kanyang primary po ito guys ha. Primary. So, okay siya. 220 to 240. Yan. Tapos, yung kanyang bigat is 35 kilos. So, mabigat na to guys. Itong klase na power amp. Mabigat na to. 35 kilos. Tapos, yung kaniyang size nito is 55 cm by 43 cm. Tsaka 13 cm. Yan. 13 cm by 43 cm by 55 cm. So, malaki na po siya. Itong klase na amplifier. Ito guys, meron siyang power wattage na 2,000 watts. Yan. 2,000 watts per channel times 2 with 8 ohms. Yan. Tapos, yung nakalagay dito guys sa kanyang transformer ay pure copper po siya. So, maganda siya guys kasi pure copper. Yan. Tapos, yung capacitance niya guys ay meron po siyang 16 pieces na capacitor. So, merong 80 volts with 10,000 microfarad. Tapos, yung kanyang transistor is 68 pieces Japanese na Toshiba yung ginagamit. So, value is 2EC, 2SA 1940 and 2EC 500. Tapos, yung kanyang transformer na high voltage is 123 volts. So, malaki na rin guys, 123 volts. Tapos, yung low voltage niya is 78 volts. Yan. Yung center tap niya is 0. Low voltage, 78 volts. High voltage is 123 volts. Yan. So, kapag na-filter na po yan guys, aabot na po yan sa mga 150 volts. So, maganda yung kanyang design guys, oh. Makikita natin, makapal yung kanyang pinaka front panel. Ayan. Kakaiba yung kanyang design, oh. Merong screen. So, sa kada gilid is meron po siyang makapal. Panglagayan ng bolts at yung torque case. Ayan. So, sa harap guys, ito. Yung master switch niya, power on. Tapos, 1 and 2. Channel volume. Ayan. So, ito naman, yung pinaka-main unit kapag nabuksan natin. Ayan, nandito yung kaniyang power transformer. Yung kaniyang power supply section. Channel 1. And sa channel 2. Na power amplifier. So, siksik yung kanyang laman sa ganitong klase na power amplifier. Yan. So, kapag ganitong klase na amplifier guys, which is Class H design. So, maganda siya for pang sub natin or pang mid-high. Yan. So, Class H.
power amplifier. So ito guys, yung kanyang capacitor naman oh. So 16 pieces. So 8 pieces dito, 8 pieces dito. Tapos dalawa yung kanyang bridge type na diode dito. Ayan. So yung connection nito is naka series and parallel connection mga guys. Itong capacitor. Pinaka transistor guys ito, yung kaniyang transistor, dito tayo magbabase sa 5 watts resistor. So yung kaniyang resistor is merong 12 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 5 watts resistor, so ibig sabihin is meron po siyang 12 pairs na output power transistor. So yung isa dito guys ay driver po ito, dito na side. Tapos ito yung kaniyang low rail and high rail voltage stepper. Tapos yung kaniyang transformer guys is may naka-okay talaga na KY 1750. So pure copper po siya. So napakaganda yung kaniyang unit oh. Sa kaniyang pinaka mainboard is standard size naman. Parang hindi naman SMD. Kadalasan sa mga merong SMD is nandito lang sa kaniyang pinaka input module. Yan. Hindi lang natin makita yung kaniyang input module kung ano yung ginagamit. So sa likuran guys, meron siyang blower dalawa. So kapag ganito, yung makikita natin dalawang blower lang is 24 volts yung gamit ito. So walang blower sa loob. So gumagamit sila ng binding post, terminal, tsaka spec-on type terminal para sa speaker output. Tapos XLR yung gamit sa input and link or output. So ganito guys, meron po itong active crossover. Pag ganito marami switch. Hindi lang natin may zoom kasi maliit na yung letra. Ayan. So KTAS pure copper na power amplifier 2000 watts times 2. 123 volts yung kanyang supply or transformer. Kapag na-filter na po ito, aabot po ito ng 150 volts. Sa kanyang price guys, swak na swak sa budget, 18,499. Compare sa ibang brand na kapag 2,000 watts, yung presyo niya is around 25 to 30k plus na yung rate sa kaniyang presyo kapag 2,000 watts na. Pero dito guys, 18,000 lang yung kanilang presyo. So itong video na to guys is for entertainment lang to, hindi po ito sponsored. Yan. Sinishare lang natin guys para meron kayong idea. At least may sagot tayo sa mga katanungan sa mga viewers natin. Baka sa susunod, baka hanap tayo ng ibang brand na swak din sa speaker na 1,800 to 2,000 watts na speaker. So overall guys, okay naman ganitong klase na power amp, which is Class H design. Ayan. So dito na natin guys tatapusin yung video. Maraming salamat, God bless. Ingat tayong lahat.